Okay, hello everyone. Kumusta? So, ang title ng lecture natin today, marami makaka-relate dito Psychology of Guilt, and then may parenthesis, guilt shaming. Mamaya, explain ko bakit guilt shaming yan, no? So, let me start with the bottom line. Ano lang mo gustong i-establish nung lecture na to? It is that the devil's goal, ang goal ng demonyo is to disable the guilt. Ipapababaan niya yung guilt ng mga tao kasi alam niya, pag ang guilt ng tao mababa, yan yung makakasira sa psyche. As we know, ang demonyo, yan talaga ang goal. Masira yung psyche ng tao, and one of the ways to do that, pabagsakin mo, pababain mo yung emotion na guilt, no? Ito yung conceptual framework that I want to reinforce in this lecture. So, ito yung guilt. Yung guilt, maganda yan kasi nagpupush yan sa tao towards repentance. Mamaya, explain ko ano yung repentance. At yung repentance na yan, pampaganda ng mental health. Explain ko rin paano ang repentance pampaganda ng mental health. Ang sabi ng APA, ito raw ang ibig sabihin ng guilt. Painful appraisal when you know that you did something wrong. Or sa simpleng Tagalog, para mabilis na lang, no? Nafe-feel bad ka kasi alam mo meron kang maling ginawa. Most likely, yung emotion na nararamdaman mo is called guilt. Ulitin ko, alam mong may masama kang ginawa kaya nafe-feel bad ka. Good example of this in the Bible, yung nangyari kay Saint Peter sa Luke chapter 22. If you remember, yung 3 beses niyang dineny si Jesus. Before this, meron pa siyang promise kay Jesus na walang gagalaw kay Jesus, ibibigay niya yung buhay niya kay Jesus. Well, Jesus knew what will happen. 'Di ba? So fast forward, nahuli si Jesus, and then yung mga tao pinagbibintangan si Peter na kasama niyo si Jesus, then Peter denies Jesus 3 times. 'Di ba, no? Isipin niyo 'yon. Kakasabi mo lang na ipaglalaban mo yung teacher mo, and then boom, bigla mong dineny ng 3 times. Basahin natin yung part na yan, maganda. But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." Ito na yung pangatlong beses that he denied Christ. And immediately while he was still speaking, the rooster crowed. Yun na yung sinabi ni Jesus before. Before the rooster crows 3 times, you will be denying me. Before the rooster crows, you will be denying me 3 times. Ayun, isang beses lang nag-crow yung rooster. Tama ba? Anyway, and the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the saying of the Lord. Yun na nga, yung sinasabi ko, how he has said to him, before the rooster crows today, you will deny me 3 times. Yung verse 62, ito na yung guilt. And he went out and wept bitterly. Kasi mali yung ginawa niya, dininay niya si Kristo. Ginawa niya, na-feel bad siya. Anong tawag dyan? Yan yung guilt. So, in connection to that, ikaw ba meron ka bang mga event sa buhay mo na naalala na yung situation na yon talagang nag-guilty ka? In my experience as a teacher, lagi ko itong nakikita sa mga students, no, yung the following situations. Number 1, yung pag may nag-cheat sa exam, baka nakaka-relate kayo dyan. Alam nyo namang mali ang mag-cheat sa exam. Wala, hindi ka nag-aral, kailangan mo ipasa yung exam, so nag-cheat ka. Hindi ka naman nahuli. Naipasa mo naman yung exam, kaya lang, gabi-gabi hindi ka makatulog, nagigilty ka. Kasi nag-cheat ka, diba? Or, for example, nagbigay na ng test paper si teacher. Tapos tinignan mo yung test paper, kinompute mo yung check ni teacher. May mali siyang computation. Sabi doon ang total score mo 48 over 50. Muntik mo nang ma-perfect. Pero nung kinompute mo, ang computation pala dapat, 38 over 50. Na mali ng compute si teacher ng 10 points. O ngayon, dahil mataas yung 48 over 50, kailangan mo yung passing grade na yon, hindi mo na lang sinabi sa teacher. Diba? So, mataas yung grade mo, pero ganun ulit. Hindi ka na naman makatulog. Hindi ka makaisip ng diretso. Bakit? Kasi, altogether, nagigilty ka. Does that make sense? May mali kang ginawa, and you feel bad about it, ang tawag doon is guilt. But going back to the definition of guilt, meron pa siyang second, no? Mayroon pa siyang follow-up definition na gusto kong i-highlight. Ang sabi dito, take action designed to undo or mitigate this wrong. So yung guilt pala, automatic, it will push you to do something. So pag nag-guilty ka,
meron kang tendency na i-undo. Everybody say undo. Babawiin mo yung mali mong ginawa. Kaya in a way, maganda nga yung guilt. Dito na ngayon papasok yung repentance. One expression of guilt is repentance. Now, take note, hindi naman lahat ng tao na nagigilty nagre-repent. Pero magfo-focus lang ako sa mga tao na nagre-repent when they feel guilty. So, repentance is a very theological word. It's a very biblical term, but related to psychology. Repentance is what? Change of mind, also known as metanoia, involving sorrow for sin, turning away from it, and turning toward God. Hinihinto mo yung mali mong ginawa or kinakancel mo yung mali mong ginawa sa pamamagitan ng paggawa ng tama. In simple Tagalog, ang tawag natin dyan is nagsisisi ka na or bumabawi ka doon sa kasalanang ginawa mo. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Meron kang 180-degree turn. May ginagawa kang masama, nagigilty ka, so you repent. Hinihinto mo yung ginagawa mong masama, gagawa ka ngayon ng mabuti. Halimbawa, sa Bible, yung na-experience ni David sa 2 Samuel 12. Mabilis ang kwento na lang to, no? So, si David, nagkaanak siya kay Bathsheba, hindi dapat pwede yon kasi si Bathsheba may asawa. So, to make the long story short, nabuntis ni David si Bathsheba, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba, basahin niyo na lang, akala ni David, lusot na siya. Walang nakakita. Until Nathan the prophet confronted him of what he did. So fast forward na tayo dun sa situation na yon. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Ito yung response ni David when Nathan confronted David na alam ni Lord yung ginawa mo. How dare you? Gumanon si Nathan Napa-English talaga si Nathan. How dare you do that? After all that God has done for you. After all na binigay ni Lord sa'yo, ginawa mo pa yan. Yun yung sagot ni David sa verse 13. I have sinned against the Lord. Inamin niya. Yan yung sense of guilt niya. And then, punta ka sa verse 15, focus on the red and circles and underline. David pleaded with God for the child. He tasted and spent nights. Hindi pala tasted. He fasted. Nag-fasting. Hindi kumain si David. He fasted and spent the nights lying in sackcloth. Nakaupo siya sa ground. Ayaw niya talagang kumain. Ginugutom niya sarili niya. Bakit? Yun yung pagre-repent niya sa ginawa niyang masama. Does that make sense? So, guilt is emotion. Repentance is behavioral. Behavioral expression ng guilt mo. Inaando mo yung mali mong ginawa. Another good example would be yung sa Luke chapter 19, yung story ni Zacchaeus. Diba si Zacchaeus, maliit, so umakyat siya sa puno, tax collector siya, ayaw siyang pagbigyan ng mga tao kasi ang mga tao during that time galit sa mga tax collector. Fast forward, nakita siya ni Jesus, kilala siya ni Jesus kahit hindi pa sila nag-meet. Jesus knew him by name, no? So Zacchaeus, come down, pupunta raw si Jesus sa bahay niya. And then, fast forward, nung nandun na sila sa bahay ni Zacchaeus, si Jesus and his followers, merong in-announce si Zacchaeus. Sabi niya, Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Yung words na yan, I restore it fourfold. Kasi deep inside, alam niya, nagnakaw siya. Deep inside, alam niya, nangupit siya. Deep inside, alam niya, may mali siyang ginawa. So, anong ginawa niya doon sa guilt niya? Ginawa niyang repentance. Ibabalik ko ng 4 times yung mga ninakaw ko. And then, look at what Jesus respond. Anong response si Jesus dito? Very positive. Nire-enforce niya. And Jesus said, Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. Big deal yun. During that time, kapag tinawag ka ni Jesus na son of Abraham ka. Okay, so magandang statement yon. So Jesus reinforced the repentance behavior na ginawa ni Zacchaeus. Now, going back to the framework, alam ko inaabangan nyo na yung sagot ko dito, no? Papaano ang repentance pampaganda ng mental health? Kasi nga yung repentance, very biblical term yan Biglang i-connect ko yung repentance sa psychology, mental health. In what way repentance, gumaganda yung mental health? Ito, may clue tayo dito sa Book of Acts. I-zoom in natin. Sabi dito, Therefore, repent and return so that your sins may be wiped away.
Ganun kasi nangyayari when somebody repents and asks for forgiveness, nawa-wipe away yung sin. And according to Acts, ang effect pala niyan, maganda, nagkakaroon ng refreshing of the soul. Everybody say refreshing. Of course, it's just a figure of speech, but the word refreshing is positive, which means may magandang nangyayari sa mental health ng tao when a person asks for forgiveness through repentance. Okay? So, papaano nakaka-contribute ang repentance sa mental health ng tao? Ganito yon. Kasi pag ang tao nagre-repent, nade-delete, nabubura, nahuhugasan yung sins that a person committed. At alam naman natin, well, baka hindi nyo alam, no? Pero for those of you na matagal lang nakikinig nung channel ko, sin is one of those things na pampasira ng mental health. The more sins that you have, yung negative effects ng sin, isang effect niyan is sinisira yung mental health mo. Okay? So, more about that in my other lectures. Basta yun yung in a nutshell. Ang epekto ng sin sa mental health ng tao is pinapapangit niya yung mental health mo. Tumataas yung anxiety mo, nadidepress ka, marami kang naiisip na hindi maganda, nawawala yung mga natural gifts mo. You are not at your best when you have so many sins. Pero pag nagre-repent ka, and this is a supernatural process, nawawala yung sins mo, tinatanggal supernaturally, kaya nare-restore yung mental health mo. In fact, yan nga yung data na pinapakita in many studies from the psychology of religion and spirituality literature. Paulit-ulit, ang spirituality is a strong predictor of a person's mental health. Pag mataas ang spirituality mo, close ka kay Lord, most likely maganda ang mental health mo. Now we know why. Kasi ang mga taong close kay Lord, mataas ang spirituality, most likely nagre-repent sila. Lifestyle nila yan. You study the Christian doctrine. Yan yung isa sa mga foundation ng pagiging Kristiyano. You are in constant repentance. Every day you sin. But every day you work on your sins. Lord, tulungan mo kong ihinto tong kasalanan na to kasi ayoko nang gawin to. So please help me. So the more you repent, the more your sins are cleansed away, mas gumaganda ang mental health. So that explains why karamihan ng mga matataas ang spirituality, specifically Christian spirituality, magaganda ang mental health. If you want to learn more about sin, how it affects us psychologically, mag-plug lang ako ng lecture ko dito. Sana naman, kung malakas lang naman ako sa inyo, kung meron lang naman kayong time, panoorin niyo yung lecture ko dyan na Psychotheology of Sin. And explain ko dito kung papaano ang kasalanan pampapangit ng mental health. Dito na ngayon papasok yung demonyo. Kaya nga under to ng devil psychology, di ba? Ang demonyo, ayaw niya yung framework na yan. Obviously, ang demonyo, ayaw niya yung ending. Ayaw niya na good mental health ang tao, so ang gagawin niya, sisirain niya yung framework, papalitan niya. Anong pampaganda ng mental health natin? Yung guilt. Because guilt leads to repentance, which leads to good mental health, i-undo niya. Kakancelin niya yung guilt. At paano niya ika-cancel yon? As you can see the meter here, ang ibig sabihin niyan, papababain niya yung level of guilt ng tao. Yun yung tinatawag kong guilt shaming. Kaya yan yung title sa thumbnail natin, guilt shaming. This is a process or a pattern of the devil where the devil makes someone feel bad by being guilty about bad things. Sa Tagalog, pinapa-feel bad ka niya na nagigilty ka sa mga masasama mong ginagawa. Gets nyo? Yun yung ibig sabihin ng guilt shaming. Wala ka pala ang hina mo, ba't ka nagigilty? Hindi ka dapat nagigilty. Gawain niya ng mahihinang tao. Walang guilt dapat, kaya malungkot buhay mo Kasi dami mong iniisip, lagi kang nagigilty. Yun yung ibig sabihin ng guilt shaming. Kahit na sa totoo lang, healthy ang guilt. Palalabasin niya na pangit ang guilt. Because the devil knows, pag ang tao hindi na nagigilty, mababa ang sense of guilt, nagkakaroon ng unrepentance, so hindi nabubura yung sins niya, hindi naka-cleanse away, kaya pumapangit yung mental health niya. Nagigets ninyo? And how does the devil do this? Ano yung mga sinasabi ng demonyo sa mga tao para bumaba yung level ng guilt natin? O ito, meron ako mga sample statements dito. Isipin nyo kung narinig nyo na ba to or kung meron na ba nagsabi sa inyo na to. Most likely, na-impluwensyahan na yan ng demonyo, no? So, ito yung mga statements na yon, no? When somebody says, basta masaya ka, gawin mo lang ng gawin. May kakilala ba kayong nagsabi na ng ganyan sa'yo?
Or baka ikaw mismo pattern mo yan. Ginagawa mo yung isang bagay kasi masaya ka. Basta masaya ka, gawin mo lang ng gawin. Ang problem dyan, karamihan ng mga bagay na nagpapasaya sa tao, hindi naman lahat, pero karamihan, related sa evil, related sa sin. More about that as we go along. Ayan, ito uso pa to. Be proud. Kahit yung ginagawa mo mali, actually hindi mali yan. Dapat nga pinagmamalaki mo na ginagawa mo yan. Ipakita mo kung sino ka. Nako, usong-uso yan sa society natin. What else? Ito, uso rin to. Be who you are. Kahit sino gusto mong maging, walang mali sa'yo. Ipakita mo kung sino ka. Huwag mong papalitan, huwag kang makikinig sa mga correction ng magulang mo. Huwag kang makikinig sa correction ng church. Huwag kang makikinig sa correction ng mga teacher mo. Tanggapin ka nila. Take me or leave me. Yan. Huwag kang mag-guilty kung sino ka. You deserve. Uso rin yan sa society natin ngayon. Huwag kang mag-guilty na kunin mo yung pera. Kasi deserve mo naman yan eh. Di ba? Ang tagal-tagal mo na dyan. 20 years ka na dyan. Tapos yung ka-office mate mo, 5 years pa lang, mas mataas sweldo sa'yo. Unfair. Deserve mo yan. Kunin mo na, ibulsa mo na pang tuition mo sa anak mo. You have the right. Uso rin yan. Karapatan mong gawin yan. Sino ba sila para husgahan ka? Yan. Yung mga ganyang statements, most likely mga demonic yan. Pampababa ng levels of guilt para hindi ka magrepent. Pero ito specific to, meron ako nabasang isang politiko, hindi ko na sasabihin kung sino, hanapin nyo na lang, pero meron siyang sinabi na pampababa ng guilt. Ang sabi niya, walang mali sa'yo. Walang kailangang itama sa'yo. Lahat yan ay bahagi ng pagiging ikaw. Oh my goodness. Kaya lang ang problema, paano kung hindi totoong walang mali sa'yo? And most likely, human nature, the Bible tells us na ang human nature maraming mali sa atin. Kung ganyan yung attitude mo, ito yung sasabihin mo sa mga tao, walang mali sa'yo. Lahat ng mga bagay na sinasabi nilang mali sa'yo, ipagmalaki mo pa. Oh my goodness. Dapat taasan mo yung pride mo sa mga mali mo. Most likely, yung ganyan mga statements, demonic yan. Kaya nga in relation to this, marami ring mga ganyang statements yung popular psychology Nagkalat yan sa Facebook, nagkalat yan sa social media, di ba? Ang sasabihin, don't feel guilty for doing what's best for you. Pero paano kung yung ginagawa mo na what's best for you, nakakasakit ng iba? And not only that, nakaka-offend sa Diyos. Gagawan ko ng ibang lecture yan. May mga bagay na, totoo nga, wala ka namang natatapakang tao, pero meron kang na-offend na Diyos. Maliwanag. Meron pa nagsabi, I don't feel guilty for anything. I feel sorry for people who feel guilt. Kawawa pa yung mga taong nagigilty. Kaawa-awa, maihinang mga tao yung mga nagigilty. At alam nyo kung sino nagsabi niyan? Si Ted Bundy. Kaya ako nga binilugan yung word, yung pangalan na yan Sino si Ted Bundy? Psych majors, alam nyo yan. Psychopath yan. Serial killer yan. Hindi yan nagigilty kahit maraming pinatay yan. Oh my goodness. But in our culture today, it seems like itong mga statements na yan, katanggap-tanggap yan. Tignan nyo, mag-speech kayo, tapos ilagay nyo yung mga quotable quotes na yan, mag-i-standing ovation yung mga tao. Because many people today are already deceived by the devil na masamang emotion ang guilt. Again, ulitin ko, yan yung game plan ng demonyo. Pababain yung guilt, eto, dapat laging mababa to, para ang mga tao hindi magre-repent. And the more na hindi nagre-repent yung mga tao, for the wages of sin is death, naiipon yung negative effects ng sin, unti-unti nasisira yung mental health ng tao. Yan ang game plan ng demonyo. Ito yung end game. Gusto niya yung mga tao maging parang mga Israelites during the Old Testament times. Si Lord na mismo nagsalita dito, are they ashamed of the abomination they have committed? Anong sagot ni Lord? No, they have no shame at all. Sa Tagalog, mga walang hiya. Yan yung endgame na gusto ng demonyo, maging walang hiya. Hindi magilty ang mga tao sa mga masama nilang ginagawa. Meron ba kayong kakilalang ganyan ng attitude, no shame, walang hiya? Klarong-klaro nang may mali siyang ginagawa pero pinagmamalaki pa niya. Panay pa ang post sa Facebook, panay pa ang yabang dyan sa kanto habang nakikipagkwentuhan. Nako,
most likely, nag-fall na yan sa trap ng demonyo na dapat ang guilt laging mababa. Now, the next parts of this lecture, ipaliwanag ko lang yung ano yung 3 ways na ginagamit ng demonyo pang guilt shaming para masustain niya yung pagbaba ng level of guilt ng mga tao. Let me explain the 3 ways, no? Number 1, ginagawa ng demonyo yan na laging mababa yung guilt ng tao through normalization of evil para ang mga tao hindi mag-guilty. Many are doing evil, therefore don't feel guilty. Yan yung message ng demonyo. Marami namang gumagawa niyan. Kaya hindi ka dapat mag-guilty. Uso naman yan Norm naman yan. Di ba meron tayong ganyang thinking na kapag maraming tao ang gumagawa, then it means it's normal. Don't feel bad about it. Kasi lahat naman sila ginagawa yan Yan ang strategy ng demonyo. And the thing is, yung nino-normalize dito ng demonyo, yung maraming mga taong gumagawa ng mga nino-normalize na yan are considered sins. Specifically, yung tinatawag na 7 deadly sins. Yan yung sasabihin ng demonyo sa mga tao, huwag kayong mag-guilty na mag-sin. Kasi yung mga sins na yan, normal lang yan. Human nature lang yan. Kaya kapag nagkasin ka, huwag kang ma-feel bad kasi tao ka. Yan. Lahat naman ng tao ginagawa yan. But of course, the devil wouldn't say na sin yon. Diba? Mag-neutralize lang niya yan, no? With specific behaviors. Let me give you some examples kung paano na normalize yung evil so that the devil or so that people will not feel bad. Kapag ginawa nila yung evil na yon, therefore, they will not repent, no? Halimbawa, yung mga celebrities, hindi naman lahat ng celebrities, no? Pero marami. Magno-normalize ng isang behavior na anti-Bible, anti-Word of God. Like, pagsasabihin mo na yung live-in, pakikipag-live-in, ang function nyo, husband and wife, kahit hindi pa naman kayo husband and wife, okay lang yan. Bakit? Normal na Sabi ng isang artista, it's normal. It's already 2017. Marami namang nang gumagawa yan. That's why for those of you na nagko-cohabitate, nagli-live-in, huwag kayong ma-feel bad, huwag kayong makinig sa church. Hindi na totoo yung sinasabi ng church. Kasi ang totoo ngayon, marami ng mga tao gumagawa niyan, uso na yan, so don't feel bad, ituloy-tuloy nyo lang. Another example would be pornography. Ang Pilipinas naman, number 1 sa buong mundo Kaya huwag kang ma-feel bad na manood ng porn. Kasi marami namang mga Pilipino ang nanonood ng porn. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo sa left. Tignan mo yung katabi mo sa right. Tignan mo yung kalikod mo, tignan mo. Nanood na ng porn yan. Kaya ba't ka mafe-feel bad na nanood ka ng porn? Lahat naman ng katabi mo dyan, nanood din ng porn. Edi mas maganda sabay-sabay kayong manood ng porn para lalo kayong hindi ma-feel bad. Kasi it's normal. Human nature lang yan. Di ba? Having casual sex with people na you don't know because of adventure. Okay lang naman mag-adventure pangpaanghang nga ng buhay yan pangpa-exciting. Basta mag-ingat lang kayo, suot lang kayo ng protection. Saan tayo maghahanap ng mga pwedeng kasex? Di dyan, sa mga dating apps na yan na usong-uso ngayon. Wala namang masama mag-Tinder kasi lahat naman ng telepono ngayon may Tinder. Lahat naman ng mga kaklase mo nagsuswipe left, swipe right, then makikipag-eyeball sa luneta, and then pupunta somewhere, makikipag-sex. Huwag kang ma-feel bad when you do that. Lahat tayo ginagawa yan. Am I making sense? So, yun yung strategy ng demonyo. Yun yung ibig sabihin ng normalization of evil. So, kapag yung mga tao kinagat yan, for them, normal lang yung pagkakasala, normal lang yung sin. Whenever they sin, hindi sila magigilty. Therefore, hindi sila magre-repent, wasak ang psyche. Gets nyo? Number 2, another way that the devil does this is nire-redefine niya yung evil as good. Ito mas matindi. Para hindi ka mag-guilty sa evil, ang gagawin ng demonyo, i-repackage niya yung evil, gagawin niyang good. Magaling magbaliktad ng demonyo. Sasabihin niya, bakit ka magigilty dyan? Yung ginagawa mo, believe it or not, maganda yan. Hindi yan kasalanan. In fact, it's actually good. And how does the devil do this? I-repackage niya. Gagamit siya ng mga magagandang words pang cover up ng mga sins that you are committing. After all, isa yan sa specialty ng demonyo,
May PhD ang demonyo dyan sa pagpapanggap. Sabi nga dito sa isang passage, no? No wonder, for Satan himself transforms himself into, everybody read, an angel of light. Isa yan sa mga special skills niya. Magaling magbaliktad. Palalabasin niya na yung isang masama actually mabuti. Ano yung mga words na gagamitin niya to convince people that something evil is good? Gagamit niya ng word na love. Yako, usong-uso yan. Love wins. Gagamit siya ng word na art, self-expression, liberal, progressive, open-minded. Do you agree? Whenever you see these words, tingin nyo yung mga words na yan, positive. Maganda yan. Maganda ang art. Maganda ang self-expression. Okay ang pagiging progressive. Di ba? Kaya yan yung ginagamit ng demonyo para i-rebrand yung evil. Iko-cover up niya yung evil ng mga words na yan. No? Let me give you some examples. Halimbawa, yung sa love. Iko-cover up niya yung evil, gagawin niyang romance. Sa literature, usong-uso yan. May mga sasamang behaviors sa mga nobela, pero ang packaging ng behaviors na yon na evil, gagawin niyang maganda, gagawin niyang romance. It's a romantic novel. Shout out sa mga nagbabasa ng 50 Shades dyan. May love story dyan, si Anastasia at si Christian Grey. 'Di ba? Yung ginagawa daw nila sa isa't isa, it's an expression of their love for each other. Oh my goodness. Pero please lang, no? Yung mga nakikinig dyan o yung mga nagbabasa ng 50 Shades, yung ginagawa ni Christian Grey na yan, it's considered a mental illness. Pasok na pasok yan doon sa diagnostic criteria ng DSM-5 na sexual sadism disorder. Pero ang repackaging ng nobela, ang repackaging ng sine, kasi naging movie din yan love daw yan. Kaya yan ginagawa ni Christian Grey sa mga kapartner niya, yun, ganun daw kasi siyang mag-express ng love. At yung mga babae naman niya na pumapayag sa ginagawa niya sa kanila, kaya raw sila pumapayag kasi love nila si Christian Grey. Kaya ang nangyayari diyan, for those people na may ganyang pattern talaga, hindi ngayon sila magigilty. Kasi love nga yan Okay lang pala na kapag yung love mo, ganun yung expression, yung ginagawa ni Christian Grey. Basahin nyo na lang para malaman nyo kung ano bang ginagawa ni Christian Grey. Ang adjective lang na mabibigay ko, nakakadiri. Meron pa siyang special room for that, kung saan niya ginagawa yan, na ang tawag, red room. Nako, baka makakwento ko na, basahin nyo na lang. Another example of repackaging of evil, yung evil, i-repackage yan as art or self-expression. Diba? Meron ba naman magpe-painting ganito? Kayo na lang bahala mag-judge. Sabi ng painter, wala daw yan, talagang work of art lang daw yan. Yung mga tao naman naniwala. Kasi nga there's evil involved diba? Naniwala naman yung mga tao na ito expression of the self, ito art, ito kaya ang taas na raw ng value ng painting na to taas daw, naging 6 figures na kung bibilin mo. Diba? Na-associate yung evil into something positive. Evil means expensive. Ayan kayo na lang bahala mag-decide. Yan ba talagang neutral painting lang yan? Yung mga suot ng mga celebrities, hindi ko na lang masyadong nilakihan, no? Pero kung gusto nyo i-zoom in ninyo. Sa totoo lang, hindi maganda tignan. Hindi siya decent dress to wear. Pero i-repackage yan ng Hollywood, i-repackage yan ng Western culture as self-expression. Wala namang masama kung may mga nakikita sa mga katawan nila through their dress Kasi this is their way of expressing themselves. Kasama na yung mga kanta dyan. Diba? Wala namang masama sa kanta. Ang kanta ay isang art. Ang kanta, self-expression yan. I-respect natin yung creativity ng mga artist. So yung kinakanta ni Sexy Red at ni Bruno Mars na Fat, Juicy and Wet, believe it or not, ang tawag nila dyan, art/self-expression. Yung ginagawa ni Sam Smith doon sa kanta niyang Unholy, kung paano siya nag-concert dyan, kung anong suot niya, anong tawag doon? Performance. Performance art. Self-expression. Entertainment. Huwag niyong immoralize. It's just
what it is a performance. Ganon ang repackaging dyan. Syempre may Filipino version tayo dyan, no? Huwag kayong mag-double meaning ng mga pelikula. 'Di ba? Yung mga title ng mga movies na yan, ganyan lang yan, pero maganda naman yan. Takas, Lawa, Suki, Boso Dos, Bugaw. Ang tawag dyan, Philippine cinema. Yan. Creativity of Philippine directors. Malilikot na pag-iisip. Dapat hindi natin pinipigilan yung creativity ng mga Pilipino. Kasi arts. Ganyan ang repackaging dyan. Diba? Yung mga palabas na nagpo-promote ng premarital sex. Sex and the City, Riverdale, Left and Right, people are having sex. Ano ang messaging sa mga na yan? Sa mga shows na yan? When you have sex with people that you like, ikaw nagde-decide kung kanino ka nakikipag-sex. Ginagawa mong lifestyle yung casual sex, okay lang yan kasi that tells us that you are an independent person. Kontrolado mo yung katawan mo, kontrolado mo yung gusto mo. Hindi ka nagpapadikta sa iba at maganda yan. Ganyan ang expression ng evil, di ba? Yung evil gagawin konsepto ng independence. Nagiging maganda yung isang pangit. Many people call it independence, but deep inside, deep down under, it's evil that's killing the soul. Okay lang naman mag-usap tayo ng mga kabastusan. Dapat ang mga tao ngayon magbago na, hindi na kayo masyadong conservative. Dapat open kayo sa mga ganyang usapan tungkol sa sex, tungkol sa sexual experiences, tungkol sa mga sexual positions. Pag-usapan natin yan sa isang podcast. Dapat wala kayong problema dyan kasi progressive society na tayo ngayon. Oh my goodness. Yung evil na-repackage as being open-minded. At ito yung next level. Di ba dito, nanonormalize yung nire-repackage yung evil into something good. Ituloy-tuloy nyo yan, kapag yung evil, tanggap na ng tao na good siya, marami nang naloko na ang evil naging good, yung mga evil na yan minsan, it already touches the legal realm. Because these things are actually good, normal naman na yan, may mga positive benefits naman yan, progressive naman na yung society natin, gawin na nating legal. So meron ng mga ginagawang batas that will cater, that will complement, that will reinforce those evil behaviors na nirepackage as maganda. Such as yung mga ganyang moves coming from the government in past administrations, mamibigay ng contraceptive sa mga eskwelahan. At nanguna pa dyan yung health secretary. Am I making sense? Yun yung gusto talaga ng demonyo. No? Turn evil into good, and later on, the evil that became good, gawin nating legal. Number 3, another way na pampababa ng guilt ng mga tao na ginagamit ng demonyo, gagamit siya ng self-love. Sasabihin ng demonyo, huwag kang magilty sa pagmamahal mo sa sarili. Love wins. Ayan. Lalong-lalo na yung word na love, very positive yan, gagamitin niya yan. Para ang mga tao hindi mag-guilty into sinning. Anong sagot ng demonyo? Paano ba mahalin ng sarili? Ano yung mga ire-recommend niyang mga ways? Actually, sa totoo lang, yung ire-recommend niyang ways, the best way to love yourself is to keep on sinning. Pero syempre, hindi niya sasabihin sa mga tao yun na, you love yourself through sinning. I-repackage nga niya yan, such as what I've discussed in the previous slides. Pero ito yung prescription ng demonyo na way. How to love the self. Mahalin mo yung sarili mo through the 7 deadly sins. Kung iisipin mo, isa-isahin mo yung 7 deadly sins. Meron diyang expression of self-love. Diba? Let me give you some examples. No? Halimbawa, yung pride. Paano ba ine-express yan into something positive? Huwag kang mag-guilty kapag nagfe-flex ka ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Sabi dito, flex lang. Kasi pinaghirapan mo yan eh. Ipagmayabang mo. I-flex mo. Ipakita mo sa Facebook mo. I-post mo sa Instagram mo. I-announce mo sa barangay mo. Gamit ka ng megaphone na may bago kang bag, may bago kang bike. Na big time ka. I-post mo sa Facebook mo, i-share mo ng 1,000 times.
Eh di ba ex mo na? O kung ex mo na, wala na kayong relationship, ba't pa kayo nagsisex? Eh kasi mahal namin yung isa't isa eh. Oh, wala namang mali sa pagmamahal. Mahal ko siya, mahal niya ako. Eh di sex kami, kahit mag-ex na kami. Oh my goodness. No, ano pa sabi dito? O, alipin ng salapi. Ano ba namang masama kung maging alipin ka ng salapi? Tapos i-repackage pa yan as motivation. 'Di ba? Dahil mahal ko sarili ko, I will get what I deserve. I will give myself the money that I deserve. Yan, maraming ganyang mga vloggers yan ang pinopromote. Alipin daw sila ng salapi. Actually, that's greed. Deep inside. Pero, syempre, kukontra yung mga yan sasabihin, hindi greed yan eh. Motivation yan. Para ganahan ka, para ma-inspire yung ibang tao. Yan, gagamit pa ng word na inspiration. Kapag alipin ka ng salapin, nakaka-inspire ka ng ibang tao na magsipag. Oh my goodness. Again, yung favorite verse ko dyan, sa mga ganyang the moves, asan yun? Balikan ko lang. Asan yun? Ayan, ganyan. Pattern kasi ng devil yan eh. Yung isang pangit, gagawin niyang maganda. Transforms himself into an angel of light. Kasabay dyan yung mga sinasabi niya. Yung evil, gagawin niyang maganda. Yung greed, gagawin niyang inspiration. Yung greed, gagawin niyang motivation. Nako. Nagkalat yan sa social media, no? What else? Balik tayo dun sa slide na yon. O ito, yung mga mukbang dyan. Di ba? Actually, ano yan eh. Kung titignan mo, kung ganyan lifestyle mo, puro ka na lang pagkain, wala ka ng control. Kung ano-ano na lang kinakain mo. Tapos may timer ka pa. Tatimeran mo yung sarili mo, gaano kabilis mong mauubos yung pagkain mo. Gluttony yan eh. Hindi yan maganda sa katawan, nakakamatay yan. Kaya nga pinagbawal ni Lord yan. Oh. Or yung mga wrath, yung mga matitinding galit. Kaya maraming mga tao ngayon may road rage eh. Galing na naman yan sa self-love movement. Kasi ang message ng self-love movement, ipakita mo kung sino ka, i-express mo lang yung nararamdaman mo. Wala silang karapatan na husgahan ka. Kaya kung galit na galit ka doon sa motor na siningitan ka, ipakita mo lang yung galit mo, karapatan mo yan. Kaya yung mga tao ngayon walang control sa galit. Feeling nila, tuwing galit sila, deserve nilang i-express yun. Deserve nilang makita ng mga tao na galit sila. Oh. Yan na yung mga naka-internalize ng self-love movement values, kaya marami mga road rage. Meron akong lecture dyan. Bas, tignan nyo na lang sa YouTube channel ko, hanapin nyo marami doon. On road rage. Mayuwanag. Kaya nga, in connection to all this, no, gusto ko lang ma-realize ninyo as I end this lecture, no, na ang guilt, maganda yan for mental health. It's actually a protective factor. Hindi na lang ako nakapaglagay dito, pero marami mga studies that say that the more a person is capable of feeling guilty, mas nagiging maganda yung mental health niya. Contrary to what our society, to what the devil wants us to believe, that the feeling of guilt is negative. Marami mga vloggers ganyan eh. Yan yung pinipreach. Kapag nagigilty ka, masama yan. Kapag nagigilty ka, hindi dapat. Pakawalan mo yung sarili mo. Ipakita mo kung sino ka. Huwag kang magilty sa mga ginagawa mo. Kasi ikaw yan eh. Dapat kanilang tanggapin. They should take you or leave you. Oh my goodness. Kabaliktaran. In fact, kapag ang tao nawala na yung kanilang tendency to feel guilt, even ang DSM-5 agree dyan eh. Kapag ang tao totally wala ng sense of guilt, very close na yan sa antisocial personality disorder. Yan yung common denominator ng mga taong wala ng sense of guilt. O, diba? Kaya ibig sabihin lang yan, ang guilt talagang by nature, binigay sa atin yan ng creator natin, which means it's good. It's a protective factor. Pampaganda ng mental health yan. Again, contrary to what the society is teaching us, na hindi maganda ang guilt. Maganda ang guilt. So anong mga applications dito? Number 1, let's call out the wrong behaviors. Kailangan i-sustain natin yung ganyang behavior sa society natin. 'Di ba? Na kapag meron tayong mga bagay na maling nakikita, may mga tao sa paligid na may maling ginagawa,
we should call them out. We should not hesitate to correct those people. Para lalong marere-enforce yung reality na sa buhay may tama at may mali. Pero warning lang, kaya nga meron ako ditong but. For those of you who will do application number 1, when you call out wrong behaviors, sigurado ang demonyo meron niyang pang-counter na ituturo sa mga biktima niya. Anong isasagot ng isang tao na gumagawa ng mali, tapos kinall out mo na mali siya? Anong sasagot sa'yo? Who are you to judge me? Gagamitin niya yung don't judge card. Tapos kukunin pa sa Matthew chapter 7 verse 1 na out of context naman yung pagkakagamit. Gagawan ko ng ibang lecture yan, ha. Pero maging prepared lang kayo. When you call someone out, ang pangbara sa inyo, bakit nyo ko ginajudge? Wala kayong karapatang husgahan ako. Gagawin ko ang gusto ko. Buhay ko to. Oh my goodness. Talagang ang demonyo, nahawakan na yung isip niya kapag ganyan yan. Siya pa yung galit. May kakilala ba kayong ganon? May ginagawa siyang mali, kinall out mo yung mali niyang ginagawa, siya pa yung galit. At ang ending maya-maya, ikaw pa yung masama. Nako, marami nakaka-relate dyan, I'm sure. No? Mag-thumbs up nga kayo, ilan nagta-thumbs up? Ilan nakaka-relate doon? Nasa, ayan bilangin ko nasa 89,639. Grabe. Dami pala nanonood tonight, Hindi ko in-expect. Number 2, another application is, kailangan talaga natin ng moral education. This is one of the things na dapat sinusustain ng society natin, yung pa rin tayo, i-push pa rin natin, naturuan yung mga tao, especially mga kabataan, kung ano ang tama at anong mali. Hindi pwedeng lahat neutral, which is what the postmodernism idea or ideology is teaching us. Lahat daw ngayon gray area. Tanggapin na lang daw natin yung pagkakaiba-iba natin para magkaroon tayo ng kapayapaan. Nako, beware of that idea. Dapat ituro natin sa mga tao na talagang sa buhay may mga tama at mali. Gawin natin yung tama, wag natin gawin yung mali. And one of the best tools para talagang palakasin yung moral education ng mga tao is of course none other than God's Word. Isa nga yan sa mga functions ng God's Word. Diba sinabi yan sa 2 Timothy? All scripture is God-breathed and is useful for what? Everybody read. Instruction. Pampalakas ng moral education yan. Conviction. Correction. And for training in, everybody read, righteousness. Yan yung kailangan ng society natin. Lahat ng tao sa society natin, kailangan maging righteous, kailangan ng correction, kailangan ng conviction. Do you agree? The moment na mawala yung mga yan, walang instruction, walang conviction, wala. Ang society natin magdi-disintegrate. Exactly the goal of the devil. Kaya nga, ang demonyo gusto niya walang guilt Kasi pag walang guilt, mawawala yan. Wala ng instruction, wala ng conviction, wala ng righteousness. Magkakagulo-gulo tayo. Kaya dapat ang panglaban dyan, wag nating hayaang mawala yung sense of right and wrong natin. Let's sustain. Let's strengthen each other's conscience. Diyan ngayon papasok yung role ng family. Kasi dapat, ang nagtuturo sa scripture sa mga younger people, number 1 talaga dyan, pamilya. Secondary na lang yung eskwelahan, secondary na lang yung simbahan. Nagsasama-sama yan, mga tag team yan the family, the church, and the school. Sila dapat yung panglakas ng konsyensya ng mga tao. Ang problema, sa school, unti-unti nagiging secular na. Marami ng mga eskwelahan ngayon, hindi na lang ako magbabanggit, sumasabay sa trend ng demonyo na dapat lahat neutral, dapat inclusive, dapat apply natin yung diversity. Wag natin ipilit yung moral system natin sa moral system ng iba. Oh my goodness. Sa universities pa nangyayari yan. Again, wala akong sinasabi kung sinong university yan, pero marami. When it comes to the church, may isa pang malaking problema, marami mga tao ngayon are already leaving the church. Kasi dinidemonize na yung church. Because of our modern society, marami na mga tao ngayon anti-church na, ayaw ng organized religion. I-demonize yung existence ng church. Kaya pababa ng pababa, parami yung mga Pilipino na hindi na nagsisimba. And the numbers keep on going down. Bad news yan.
Kasi ang organized religion, ang church, isa yan sa mga sources of moral education. So, i-connect-connect mo. Kumihina ang family system ng mga Pilipino, ang mga eskwelahan nagiging secular, ang simbahan, unti-unti nang nag-aalisan yung mga tao. Look at our society today. And believe it or not, may mga scholars na magsasabi na okay naman yung society natin ngayon. Mas nagiging open na tayo. Matutuwa pa sa mga ganyang mga numbers. Kaya marami mga tao na ang umaalis sa simbahan, nabubuksan na yung mga isipan nila na ang simbahan hindi maganda sa mga buhay nila. Oh my goodness. Beware of these people. Aminado naman tayo na sa simbahan, meron talaga mga abuses dyan. Meron talaga mga krimen na nangyayari dyan. Pero hindi tama na ang solution natin dyan. So, huwag na magsimba. 'Di ba? Tanggalin na lang yung church society. Hindi. Gagawan ko ng ibang lecture 'yan. Maliwanag. Anyway, so yun lang yung maikli nating lecture, quote and quote, on the psychology of guilt. If you have any questions or comments, nako, marami na namang galit sa akin, but as I always say, hindi naman ako nagle-lecture dito para matuwa kayo sa akin. We lecture to spread the truth. Okay? So, comments, questions, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless sa inyong lahat. Bye-bye.